Today, it's a good day at dahil nga po mayroon na po ako schedule sa pagkuha ng working permit ko, kaya naman po gumising ako ng maaga para pumunta na sa port. At dahil nga kauulan lang, kaya ito medyo madulas yung daan at nasa taas po kasi ng bundok yung aming bahay, kaya pababae po ito, kaya dahan-dahan lang po akong naglalakad. Hindi naman po sa pinakataas ng bundok, nasa paanan lang ba. Siyempre dahan-dahan pa rin tayo maglakad kasi nga madulas yung daan eh. At dahil nga first time ko lang din pupunta yon doon sa pupuntahan ko sa Virgin Gorda, kaya ito maaga nga akong gumising at maaga rin ako pumunta sa port. Pero ang oras pa ng alis ng barko ay ng mini boat ay mga alas 7 pa, pero dumating ako dito mga bandang 6:30 ng umaga, kaya naman 30 minutes pa ako naghintay. Sabi ko kasi dun sa aming HR, sa pinaka manager namin, wala na rin po ako kung budget sa pamasahe at saka baka po may bayaran dun sa pinaka immigration. Sabi niya, no worries, I give you check. Ayun, may binigay nga siya sa akin na check na pinadala dun sa kasama ko, at tinawagan naman niya ang operator ng mini ferry dito sa port, si Kuya Romel, yung ating kababayan, dahil siya nga po ang naka-duty at this time. Ayun yung mga oras po na to. Kaya naman ang kinakausap niya si Kuya Romel, ayun, di na ako pinabayaran. Binigyan niya na ako ng gate pass para makasakay po ng mini boat. At ita-deduct na nga lang daw sa aming company. At pagsakay ko nga dito sa may boat, eto, may nakilala na naman ako, isang kabayan natin. Matagal na rin po siya dito sa may trabaho niya, dito sa may ferry. At isa nga sila sa mga nag-ooperate dito. Ayun, nagkakwentuhan nga kami, sa Pilipinas din siya nang galing. Isang taon din siya mahigit bago siya na-hire papunta rito. Pero nawawalan na nga daw siya ng pag-asa kanya nga nun sa kwentuhan namin, dahil nga ang tagal-tagal ng proseso pagka sa Pilipinas. Pero sulit naman pagka nandito ka na, sabi niya, kasi nga ang sahod dollars. Ang akala nga ni kabayan galing din ako ng Pilipinas. Ang sabi ko, hindi, galing ka ako ng Saudi. Sabi ni kabayan, buti pinayagan kayo kang mag cross country. Hindi, exit na kasi ako, matagal na ko ng paalam sa amo ko yon. Hindi lang ako makaalis dahil nga wala pa yung kapalitan ko nun. Kaya nung mayroon na, ayun, naka-exit na ako, pinayagan naman niya ako. Ba, ayos kung ganun, sabi niya. Mas mabilis ang proseso mo. Hindi rin ka ako, inabot din ka ako ng 8 buwan, dahil simula ng March, April, May, June, July, August, September, October. Yun, tsaka lang ako napunta rito dahil nga ako matagal ma-release yung aking visa. Kaya yun, naghintay ako ng matagal. At mabalik na nga tayo dito sa aking pagbiyahe. At pagdating ko nga dito sa may Tortola, may pumick up na sa akin na driver. Dahil ito nga ang tinawagan ng aming pinaka-HR at manager. At pagdating nga namin dito sa may pinaka-port ng mga Tortola, ito, bayad na naman tayo ng another ferry na sasakyan natin papunta naman ng Virgin Gorda. At ito nga't nakita ko si kabayan, kaya nakausap ko saglit at nagtanong-talong ako. Yun, nagkausap lang kami saglit dahil nga busy rin siya sa trabaho. Kaya saglit lang ang naging usapan namin. Siyempre, priority ang trabaho. Kaya naman naghintay lang ako saglit dito sa loob. Bali, alas 9 pa kasi ng umaga ang alis ng pinaka-mini boat or mini ferry, mga bossing. Correct me if I'm wrong. At heto na nga't dumating na at bumababa lang yung mga pasahero na galing po ng Virgin Gorda. At syempre, pagkatapos nilang magsibabaan lahat, kami naman ang sasakay papunta naman ng Virgin Gorda. At heto nga't inilabas na natin yung ating ticket. I-scan lang po yan at makikita na rin yung record. After nun, dito na nga po ako sumakay sa pinakataas para kitang-kita natin ang view. Ay napakaganda nga ng view dito. Kaya lang pagka maalon na, medyo nakakatakot ng konti. Kaya hindi na ako ganun nagbi-video rito. Kasi baka mamaya biglang dumulas yung cellphone dun sa kamay ko. Ala na, hindi mo na makukuha kasi nga masyadong makaldag at maalon. Kaya ganyan, napakalikot ng aking video. Kaya hindi ko na masyadong tinagalan ang pagbibideo dito. At heto nga, ang mga nakatabi ko dyan ay ibang lahi. Sa may kabila ko nga dyan, nakatabi ko parang mga taga Middle East kasi mga nakakover yung mga ulo or nakaabaya, kaya hindi ko masyadong binibidyohan. Doon na lang sa may pinakalikuran ko. At heto nga po, malapit na po tayo sa may port ng Virgin Gorda. Dahil nga po malapit na yung ating dock, kaya yun na nga, paulit-ulit na nag-dock na po ang aming sasakyan na mini boat. Dock ba tawag doon, mga bossing?
Correct me if I wrong ha. Basta yun na yun, nahinto na. At heto't pababa na nga po tayo dito ng mini ferry. At ako na nga nagpahuli dahil para mabidyohan natin. At kinakailangan dahan-dahan ka lang dito kasi nga yung hagdanan ay diretso. Pagka nadulas ka dyan, sigurado bagsak ka sa baba. Pero ang mas nakakatakot dun yung bumagsak ka ng pataas. Joke lang po. At heto na nga po't naglalakad na tayo papunta dun sa may pinaka-gate. Dun kasi sabi ng aming HR ay maghintay ako sa labas dahil susunduin po ako dun yung tatay ng aming boss. Ay ng aking big boss pala. Yung pinakatatay niya ang susundo sa akin. Kaya naman nagmadali na ako at pumunta na ron sa labas para sunduin na niya ako. At pagkasundo niya nga sa akin, ayun, diretso na kami ng immigration. Pero hindi ko na nga po pinakita sa vlog ko yun dahil bawal nga po ang cellphone doon sa pinaka-immigration. At pagkatapos nga ng aking pagkuha ng working permit, dito na ako diretso. Sinama ako ni yung tatay ng aking amo sa kanyang restaurant. Di ko nga alam na restaurant niya pala itong pinuntahan namin. Akala ko kakain lang kami dito. Nalaman ko lang doon kila Kabayan. At sabi nga nila Kabayan, akala namin foreigner ka kabayan ka rin pala. Kasi nga parehas kaming kalbo ng kanyang amo. At parehas din kami ng kulay. Pinahirapan ko pa raw silang mag-English. English Carabao lang naman ang alam ko. At nakita ko nga meron din pala silang sushihan dito. Kaya kinausap ko sila Kabayan. Oo, no? Pinahirapan ko English, Kaya nga eh. Hindi parang Taga saan ka? Nueva Ecija. Pero sa Isabela ako nakatira sa Biyanan ko. Isabela. Saan banda yun? Diyan sa North din. Kasi sa Bacolod may Isabela din. Sushi, trabaho ko na pinunta rito, sushi din. Sa sushi. Kasi ito yung gagawin mo sa Houston dahil. Oo. Asawa ko dito yung Sushi din. Ayos. Sabi nga sa akin ni Kabayan yung pinaka-mister niya nagsusushi dito sa restaurant ng tatay ng aking amo. Ayos pala magkasama sila dito Kaya naman pina-order niya na ako ng pagkain. Pagka-order natin syempre nilapang ko lang ng nilapang yan. Kala ko nga aalis na kami kaya pina-take out ko na yung pasta at saka burger. Kaya naman hindi pa pala kami aalis kaya nilapang ko na nilapang yung pagkain bago kami umalis. Dahil nga may schedule pa yung pag-alis ng barko or mini ferry. Kaya lumamon muna tayo. Dahil nagutom na nga po ako. At pagkatapos ko nga pong kumain naglakad-lakad tayo. Pinasyalan ko yung restaurant nila Bossing. Ayadang meron pang swimming pool. At yung pinakababa nga po na yan park po yan na pwede rin pong pagpasyalan. Puro rock formation na malalaking bato. Ayan, meron pang ferry dun sa dulo. At siyempre, sabi sa akin ng tatay ng aking amo, aalis na raw kami. Kaya naman pupunta na po tayo. At napakaganda nga po ng view dito sa may pinakataas ay nakaka-relax. At eto na nga po, pauwi na ako at ihahatid na ako ng tatay ni Bossing. At dito nga pala sa may pinaka-restaurant nila, meron din silang boutique or tindahan ng mga accessories at saka mga damit-damit. At bali, 5 Pilipino pala ang empleyado nila doon, nila Bossing. At the rest ay mga ibang lahi na po. At nandito na nga po ako sa port, pabalik na nga po ako ng Tortola at Just Bondyke. So, ganun pa rin. Biyahe na naman tayo ng ferry at boat. Yun lang, salamat, love you all mama, chup chup, alright.